Sabi nga po ni Pastor, this time is our series break. Mapapansin po ninyo yung mga Bible character na doon sa ating pong past series na Case Closed. Ano po yung napansin po nila? Sila po ay naghihirap dahil sa kanilang, ano po napansin nyo? Sa kanilang pagsunod. Amen. So parang, Brother Lexi, parang pag sumunod pala ako, parang nakakatakot na yata. Parang yata. Ganun, no? Pero the bottom line is, yung mga disciples na binanggit po doon sa series na yon is, sila po ay itinayaan ang kanilang buhay. Yung kanila pong kapayapaan, yung kanila pong mga buhay para sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Anybody say amen? Amen. Amen. So this time po, wala na po tayong paligoy-ligoy pa. Kaya ito po yung related po dun sa past series po natin na Case Closed. Kaya po sila nagkaganon, kaya po sila nakaranas ng paghihirap, ng mga iba't ibang mga masasakit na karanasan sa kanilang buhay. Ito po ay dahil sa kanilang pagsunod. And this time po, pag-usapan po natin is what we call, the topic for this morning is what we call God's authority. Anyone says God's authority? Amen. Pag-usapan po natin dito yung authority ng Panginoon over the lives sa bawat isa po sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Sino po sa inyo? How many of us here have the highest position in the company? Anyone say amen? Naging manager, naging teacher, naging supervisor, naging store owner, isang politician. Anyone say amen? Amen. So, sa church na ito, sino po yung pinakamataas sa atin? Ang ating pong pastor. Amen? And kung nakaranas po kayo ng mga ganung bagay, anong pong pakiramdam po ninyo kapag kayo po yung sinuway na mas mababa po sa inyo? Anong pong pakiramdam? Siguro, may sinasabi po sa inyo, siguro masakit, di ba? Nakakainis, nakakagalit. Lalo kapag pinaramdam sa'yo na mas magiling sila sa'yo. Kami po mga teachers, nakakaranas po kami niyan. Minsan sinasabi po namin ng mga estudyante po namin, minsan pinagsasabihan po kami ng mga estudyante po namin, ayan na naman yung teacher na yan, hindi naman nagtuturo yan. Mga gano'n, no? Parang, yan yung teacher na yung nagpapaquiz pero hindi naman tinuturo. Mga gano'n. Nakakaranas po kami, minsan pag naglalakad lang po kami, ayan ang sungit niyan. Maririnig mo, parang, ba't sino yun? Parang gano'n, no? Ano pong nararamdaman po natin? Kapag pinagsabihan po tayo na mas mababa po sa atin, so natural po na makaramdam po tayo ng pagkainis, no? Pagka masakit, minsan magagalit po tayo. Yun po yung nararamdaman natin. And how much more kapag pinaramdam natin sa Panginoon ang bagay na ito? Ano po kaya mararamdaman ng Panginoon? Siyempre, ang Diyos ay may damdamin din po. Siya po ay nasasaktan kapag siya po ay sinuway. At sabi po ng so, paano po kaya natin? How do we prevent to hurt the heart of God? Let us first understand the principle of God's authority. Our text can be found on Romans chapter 13, verses 1 to 4. Nababasa po ba natin? Visible po ba? Sabi po dito, let everyone be subjected to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authority that exists had been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Romans chapter 13, verse 1 to 2. Very, very elementary to understand. Very self-explanatory. Kung pwede nga lang na hindi ko na ipaliwanag to, pero kailangan nating himay-himayin para lubos po nating maunawaan. Amen? So, as we can see on the slide, ano po yung mapapansin po natin yung repetitive words? Ano po yung paulit-ulit na sinabi po sa verse na ito? Anyone? Yung madalas sabihin dito sa word na to, yung pinakamaraming word na inulit, authority. Amen. Amen po, authority. Ibig sabihin, kapag sinabi sa iyo ng teacher mo ng 3 beses, umupo ka, huwag ka maingay, ibig sabihin mahalaga yon. Amen? Sinabi po dito, authority, authority, authority.
Ibig sabihin, sinasabi po dito na mahalaga ang authority. Kahit ang posisyon ng Diyos ay na-establish by means of authority. Tama po, sa langit may authority pa rin. Meron pa rin pagsunod. Ang Diyos ang pinakamataas, may mga anghel, may mga subordinates, meron pa rin pong authority, meron po tayong protocol na sinusunod. At wala sa mundong ito, kahit sa langit o sa lupa, wala pong, hindi po pwedeng walang authority na sinusunod. Amen. Amen. So, tingnan po natin. God's throne is established on authority. Tayo po ang Diyos ang pinakamataas. At ang Diyos ay nagtatalaga di naman pwedeng bumaba yung Diyos dito tapos sabihin sa'yo, ako leader mo ha. Di naman pwede yun. Ang dami natin dito. Siyempre magtatalaga siya ng tao para i-lead ka. And di naman ganun kababa ang kaalaman ng Diyos para ibigay sa iyo isang tao na yan. Tapos basta ka na lang maglalagay siya ng leader na hindi karapat-dapat, na hindi niya alam na dapat walang kakayanan. Amen? So lahat ng nilalagay po ng Diyos ay may kakayanan. Dahil ang Diyos ay matalino. Amen? He is above all things. He is all-knowing. So kapag nilagay ng Diyos, ibig sabihin, may purpose ang Diyos sa'yo. Kaya siya nilagay sa'yo dyan. Amen? So what? Sabi po dito, number 1 sin against authority is sin against God. Sabi po kanina sa verse natin, mamaya imayin po natin yun. Babalikan po natin yun. Sins against authority is sin against God. Anyone say amen? Tama po yun. Sino yung authority na tinalaga natin sa bansa? Sino yung tinalaga ng Diyos sa bansa? Ang president po natin. Natatamaan po ako dito kasi po ako, basher po ako minsan. Kaya bago ko po natamaan po muna ako. No? Basher po ako minsan. Pag nakikita ko, ayan na naman, confidential fund. Diba? Diba? Confidential. Bakit confidential fund? Ganon. Kaya no? Pero tinalaga po yan ng Diyos sa atin. Amen. Sa ating mga Kristiyano, pakisabi nga po sa katabi mo, ang Kristiyano, hindi bagay sa'yo maging basher. Sabi mo, hindi bagay sa'yo maging basher. Oo. Dapat na ang bumubukas sa bibig ng isang Kristiyano ay puro papuri, puro salita ng Diyos. Kaya kung ano yung nilagay sa'yo dyan, sorry po wala po kung non-partisan po ako dito. Kasi kami po yung mga teacher, lalo sa October 30, botohan non-partisan tayo. Kaya kami mga teacher, bawal po kami kasi meron po kami batas na sinusunod. No? Kaya hindi po kami pwedeng makialam sa mga ganyan. Alright? So, President, kapag suportahan natin, dapat tayo mga Kristiyano, ang ginagawa po natin, pinagpe-pray po natin. Amen? Kung may maling ginawa, ipag-pray. Pag merong napapansin mo na medyo hindi maganda yung pamamalakad, ipag-pray. Hindi yung, ano ba naman yan? Ganto ganyan. Ang dami sinasabi. Ang bibig, bukal ng mga salita na hindi maganda. No? What else? Our boss, sa work po natin. Meron po akong boss. Sobrang, alam mo yon, hindi panig sa akin kasi hindi kami nag-work together. Pero sabi ng Diyos, Nak, you should have to submit. Kasi yan tinalaga ko sa'yo. Kahit anong mangyari, mag-submit ka pa rin. Hindi kasi Kristiyano ka, ipakita mo yung Christ-like attitude. Amen? Ngayon, kung may ginawa yan sa'yo, hindi mo business, ako bahala dyan kasi ako nagtalaga dyan. Kami po sa classroom officer po namin, ganun po kami. No? Kapag po, sabi ko sa mga estudyante ko, kapag may nagkawang kasalanan, ang yung classmate sa'yo, huwag mong banatan. Sumbong mo sa advisor. Tapos yung advisor, papatawag ko po yan right after ng class, papatawag ko. Pag sinabi ko, okay, maiwan De La Cruz, maiwan Diaz, may mag-uusap tayo. Hindi ko sasabihin yung kasalanan nila, sabihin ko maiwan. Ganun po ako pong advisor, masungit po akong advisor, talagang po ako. Pero hindi yung masungit na ikokore ko siya in front. Talagang pinapatawag ko, maiwan itong mga pangalan na to, babasahin ko. Alam na nila yun. Bakit ako pinatawag? Tapos kakausapin ko in privately. Ganun ang process.
Hindi yung i-correct natin in front. No, i-correct natin ng ganto ganyan. Parang inano naman natin yung pagiging tao niya. Siyempre, we are in authority, no? Yung boss natin, kapag ganun yung boss natin, pinapahiya tayo, ay ipag-pray mo na. O kaya, pag ganun yung boss natin, baka yung work mo hindi mo pinag-pray kay God kasi ano mo lang yun. No? Meron kasi mga ganun, minsan sisisihin natin ng Diyos, Lord, bakit mo ako pinag-pray mo ba yung work na yan, kaya ka nalagay dyan? Eh, pinili mo yan, you have to learn from that situation. Diba? Amen? Kaya tanungin mo sarili mo, nahihirapan ka sa work ngayon. Ang tanong, pinag-pray mo ba yan bago ka pumasok dyan? Kung hindi, ay, nako, meron kang dapat matutunan dyan sa work na yan. Amen? What else? Sa teacher, ayun, ayoko na elaborate dyan kasi teacher. Ang teacher sa eskwelahan, ganun nga. Ganun kami. Sa classroom ko po, meron po akong class officer. Very active po yung mga yun. Ginawa ko pa nga ng name tag yun kasi para ma-recognize sila. Nasabi ko sa kanila, sino mang sumuway sa mga officer na to, sinusuway niyo ako. Ganun yun. Kaya takot sila sa class officer eh. Ganon. No, what else? Sa parents, sa pamilya, sa ating mga anak. Minsan may mga magulang na hindi nating, yung attitude ng magulang hindi natin gusto, tumahimik ka na lang. Tayo ay nagaling sa kanila. Amen? Kahit hindi man natin gusto yung mga sinasabi nila o sa atin, nasasaktan tayo, they are the parent. Sila yung binigay sa iyo ng Diyos. And all you have to do is to pray. Kapag may hindi magandang ginawa sa iyo ang isang tao or bot mas nakakataas sa iyo, all you have to do is to pray, hindi yung lumaban. Kasi God will take revenge on your behalf. Amen. Hindi sa iyo yung hindi ikaw yung patas. Ang Diyos ang bahala. Amen. What else? We have the pastor. Ako po, sobra akong sa pastor. Pag pastor ang pinag-uusapan, sobra po akong nasasaktan kapag may na-experience po ako na before, galing po ako sa dating church. Kasi galing po ako before talaga dito sa Lighthouse. Nandun pa po kami sa Tabernacle. Kasama ko po yung mga, ayan, sila Vanessa. Naalala ko yan, sila Vanessa. Kala mo, di kita naalala, ha? Sila Lenlen, sila Maan. Yung mga kabash ko po yung mga yan. Sila Jennifer. Ayan, mga yan. Tinuruan po kami ni Teacher Irene how to submit. Tinuruan po kami ni Sister Nori. Si Teacher Dayan, naging teacher po namin yan nung Sunday School. Naalala po namin. Yung mga teacher po nung DVBS, talagang dito po kami galing. And then nung nag-youth po ako, nawala po ako kasi na ako nun parang nahiya ako. Pero may purpose pala yung Lord sa akin. Then dumating po ako, let me share this to you, kasi friend naman sila ni Pastor niyo. Tama po. Si Pastor Ray, nung galing po ako doon, tinanggal po nila yun sa church. It's because napunta po sila sa Canada, yung pastor na yun. And nasasaktan ako kapag may ginawang hindi maganda sa church. Dapat ganun din, nasasaktan din po tayo kapag may hindi magandang ginawa kay pastor. Amen. Hindi yung, ay oo nga, kasi hindi naman kasi ganyan eh. Tama naman kasi yung ganyan eh. No? Nagmamurmuring tayo, ang daming bumubukas sa bibig natin. We are in the one church, we are here in the family, and pastor is our father. Amen. Dapat pinoprotektahan po natin ng bawat isa, gaya ng pagpoprotekta po ng ating pong pastor sa bawat isa sa atin. Hindi, kapag may inopen po tayo kay pastor, hindi po niya yan ino-open kahit kanino. Isa po akong magandang halimbawa po dyan. Amen po. So meron po kami mga ni pastor before, dahil pasaway po ako nung youth ako. Pero ay isa pong magandang halimbawa talaga na hindi ko minsan narinig kay pastor na pinagkalat niya yung storya ko. Ganun po dapat tayo. We have to protect our pastor because galing po yan sa puso ng Diyos. Amen. Sorry po kung ganito po talaga ako magsalita eh. Gusto ko pong maintindihan po natin sa mas mababaw na paraan kung ano yung sinasabi po na God's authority because the Lord delegated our pastor for every one of us to obey, to protect, hindi para pagchismisan at hindi para sirain at magkaroon ng division sa loob ng church. Amen.
bakit natin kailangan sumunod? Why do we need to submit to the governing authorities? Pag-usapan po natin, sabi niya dito, let everyone be subjected to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. Wala. Maliwanag po kayo, walang authority na hindi nilagay ng Diyos. Amen. Hindi ako po ba nagsasalita nito? Ito po ba'y nasa Old Testament? Sabihin, Old Testament na yan, kaya hindi na effective. Hindi po, nasa Roma po yan, oh. Amen. New Testament po yan. Nandito po tayo. We are in a New Testament. Roma 13 verse 1. Anong sabi? The authority that exists, maliwanag po, Tagalogin po natin, sige, mas maganda, para maunawaan po natin. Sabi po, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa, lakasan po natin, walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. What else? At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Lahat po ng pamahalaan ay ang Diyos ang nagtatag. Kasi pastor po ba, tinatag ng Diyos dito sa simbahang ito. Ang tawag po sa hindi pagsunod sa umiiral na pamahalaan ay tinatawag na rebellion. Amen? Kaya may mga tinatawag po tayong rebelde. Mga Abu Sayyaf, mga ganon. Sila po yung mga hindi sumusunod sa authority ng presidente sa umiiral na bansa ng ating umiiral na batas ng ating bansa. The rebellion is the principle of self-exaltation. Ano po yung self-exaltation? Tingnan po natin yung meaning. Self-exaltation, the self-exalted person is who he thinks he stand. What else? His own merits. Lahat ng magaganda sa akin. Ako may gawa niyan. Ako yung bida. Ako mataas. Ako pogi. Pero yata, sorry po. Hindi po pala yun. Ako po yung may tatag. Ako lahat, no? What else? Self-exaltation is an excessively intensified sense of well-being power or importance. Gusto niya lagi siya importante. Siya yung laging apple of the eye. Siya yung laging, what else? Sabi niya, self-praise. Sa lahat ng kwento po niya, siya po yung laging bida, siya po yung laging magaling. What else? Self-honoring. Hindi na siya naghihintay na i-honor siya ng tao. Binibigyan niya na ng medal yung sarili niya. Ganon yun. Nakakita po kayo ng mga ganon. Nung graduation, meron pong ganon eh. Walang honor, tapos nung pag-akyat, binigyan ng medal, sinabit. Yun na po yung self-honoring. Ganda mong example, no? What else? Self-glorifying and self-worshipping. Ako, nakakatakot po yung ganyan. Kaya sinasabi po natin, kapag tayo po yung nagiging marunong, dapat mas lalo po tayong bumababa. Kapag tayo po yung tinataas ng Diyos, dapat lalo po tayong nagpapakumbaba. Kasi kapag lalo po tayong tumataas, yan po yung ginawa ni Satan eh. Sabi niya, pogi ako pinakamagandang anghel dito eh. Ako yung pinakamatalino, ako yung pinakamagaling sa lahat ng anghel, kaya labanan natin yan. Ganun po yung attitude ni Satan eh. Kaya tara, mga tropa, sama tayo dito. Labanan natin yung kasi kaya natin yan, malakas ako. Ganun, nakakatakot po yung ganyan. Tingin mo nga katabi mo. Uy, wala lang, sabi ko lang, tingnan mo lang yung katabi mo ha. Wala akong sinabing ha. Okay, clear po tayo sa self-exaltation. Ano pong sabi sa mga rebel ng Biblia? Romans chapter 13 verse 2. Hindi po ako magsasalita nito, ang Biblia po babasahin lang po natin maigi. Whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment. I-emphasize ko po yung salitang judgment on themselves. Tagalogin po uli natin. Sabi po ng Tagalog, wala po palang Tagalog, sorry po. Tagalogin ko na lang po pala. Sabi, will bring judgment on themselves. Naglalagay po sila ng sarili ng hatol sa kanilang sarili. Ibig pong sabihin, naglalagay po sila ng lason sa sarili po nila. Yung mga hindi sumusunod, mga hindi mapagpakumbaba, hindi nag-o-obey sa kanilang, tinikan ko po yung oras ko para po tayo. Aware po ako. Yun po yung mga tao
na naglalagay ng sarili nilang bitag sa sarili nilang paa. Naglalagay ng sarili nilang lason sa kanilang buhay. No? No, will bring judgment. Hindi po ako nagsabi ang Biblia, judgment. Sa bandang huli, huhusgahan po tayo lahat ng Panginoon base sa ating pong mga ginawa. What else? Sabi po sa 1 Samuel 15 verse 22, 1 Samuel 15 verse 22, the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices. As in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice and to heed than the fat of ram. Tagalogin po natin. Ito may Tagalog to. Alam ko to eh. Sinabi ni Samuel, kanino sinabi ni Samuel? Kay Saul. Noong oras pong ito, nag-uusap po si Samuel tsaka si Saul kasi gustong gustong patayin ni Saul si David eh. Sabi po ni Samuel, akala mo ba? Sabi mo nga sa katabi, akala mo ba? Ganun yung expression ni Samuel kay Saul. Akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Babawan po natin pa sa spiritual aspect. Akala mo ba porket matalino ka, mas magugustuhan, porket mataas ka, porket magaling ka magsalita dito sa harapan, porket mayaman ka, porket meron ka na lahat ng bagay, magugustuhan niya ng Diyos kaysa sa pagsunod mo sa Kanya? Amen? Lahat po ng itong handog na meron po tayo, lahat ng kakayanan. Pero kung hindi po tayo marunong sumunod sa Panginoon, walang kwenta sa harapan ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ito pong haing taba ng tupa. Ito po yung pinaka-the best nung Old Testament eh. Ito po yung senyales, ito yung pinaka-the best offering na maibibigay ng isang tao in replacement sa kasalanan po niya. Kaya ito, ano sabi? Ang pakikinig, tanungin mo katabi mo, marunong ka bang makinig kay pastor? Baka sinabi na nakita mo na sa GC, okay, Wednesday fellowship po tayo. Uy, unseen. Nag-invite po tayo dito sa church. Okay, meron po tayong Sunday service. Attend po tayo. Parang wala lang. Ay, hindi, may anniversary kami ng mga, meron po kaming sige, punta na po tayo sa Romans 6 verse 16. Do you not know that whom you present yourself slave to obey? You are the one slave whom you obey, whether of sins leading to death or of obedience leading to righteousness. Meron po kasi dalawa tayong sinusunod. Kung hindi po ang pagsunod na naglilid sa kabutihan, sa kabanalan, o pagsunod na magdadala sa atin sa kapahamakan. Dalawa lang po. Kung ayaw mo sumunod sa Panginoon, sumusunod tayo kay, alam niyo na yun. That is very self-explanatory. Wala pong, pag sinabi mong hindi, sorry po, hindi ako, busy ako. Alam mo na kung kanino ka nasunod. Hindi ko sinasabi na wag po kayo magtrabaho. Hindi ko po din sinasabi na wag niyo pong alagaan ang pamilya niyo. Ang sinasabi po dito, mas higit na bigyan natin ng importansya kasi lahat po ng bagay ay nagagawa ng paraan. Amen. Dahil kung tunay na mahal natin ng Diyos, kahit anong reason natin, gagawa natin ng paraan. Alang-alang sa pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Tagalog, hindi ba ninyo alam? Kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin. Gusto niyo po bang maging alipin? Kasi nagiging alipin lang po tayo kapag hindi ang sinusunod po natin ay hindi ang Panginoon. Pero kapag sinusunod po natin ang Diyos, tayo po'y itinataas ng Diyos. Inaalagaan po tayo ng Panginoon. Pinoprotektahan po tayo. Pero pag di po tayo sumusunod, nawawala po yung proteksyon. Nawawala po yung blessing. Nawawala po yung mga bagay na dapat binibigay sa atin ng Panginoon dahil sa pagsuway natin. Amen? Ang ganda po ng Tagalog, no? Ang tago sa puso po natin. Sabi po ng Biblia, there's a call for submission. Submit to God's appointed leader and you'll always be on the right path. Di na ako tumingin dito Parang na ako kasi, medyo nag-aano po tayo sa slide. Actually, may slide po ako dito, may guidance. Parang nakabisado ko na siya kagabi.
Pero sabi po dito, kapag tayo po ay, sino po yung mga God's appointed leader po natin, may boss po tayo, may teacher po tayo, may mga magulang, lalong-lalo kapag nandito po tayo po, nabibilib po ako sa mga nandito po ngayon, na mga matataas na posisyon sa kanila pong working field. Nandito po si Ninang Jean, taas po na education attainment niya, sa totoo lang. Doktor upon doktor po yan. Taas ng ano. Pero mapapansin niyo yung pagsunod niya kay pastor. Baliwala ang title natin dito sa mundo kapag ang Diyos ang nag-utos sa iyo. Amen. Amen. Kahit pa manager ka pa eh. Kahit sino ka pa, kahit ano pa yung ginagawa mo, kapag ang Diyos na ang tumawag sa iyo, baliwala yan. Kasi ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng posisyon na yan. Kaya bilib po ako, po ako sa lahat ng mga nandito na mga matataas ang posisyon. Doon po kayo mataas, pero dito sa gawain ng Diyos, wala po yan. Amen? Kahit ako, sa school po namin, pag sinabi mo yung pangalan ko, ayun po ba? Matunog po pangalan ko sa GMAS. Pero dito, walang kwenta yung pangalan ko rito. Kasi ako po yung abalang. Sa harapan ng Diyos, basahan po ako, kaya hindi po ako, Pero sa mga area field po natin, bida po tayo. Kung paano po dapat tayo nagpapasunod, dapat ganun din po tayo nagpapasunod sa tinalaga po sa atin ng Panginoon. When you submit to God's appointed leader, you are also choose to love yourself. Ganda po ng kapag po tayo ay sumusunod sa itinalaga ng Diyos, pinipili po nating mahalin ang ating pong sarili. Sa paanong paraan? Kasi hindi po tayo naglalagay ng sarili nating lason sa buhay natin. What else? Enjoy leader. No? Kaya pag sinabi ni Pastor Pat sa akin na 5:30, opo, Pastor. Dapat yes, always yes. Kapag sinabi sa inyo regardless kung ano pang naging buhay ni Pastor Pat sa harapan ko, pag sinabi po niya, ang Diyos ang nag-utos noon, ganun yun. Amen. Amen. Amen po tayo dyan. Parang, nagagalit ka ba? Hindi po ako nagagalit. Ganito lang po talaga ako magsalita. Kasi nasanay po ako, ilang taon na po akong public school teacher. Wala po akong wala po akong lapel. Okay, pero may mic. Salamat sa Panginoon. Blessing po to. What else? Sabi po dito, asan na nawala na yung ko? Yan. When you submit to God's appointed leader, you also choose to trust God's wisdom over your own. Wala po tayong karapatang questionin ang katalinuhan ng Diyos sa buhay natin. Tinalaga po yan ng Panginoon, yung mga leader po ninyo. Sinasaktan po natin ang mga leader po natin. Chinichismis po natin. Tapos tayo pa mismo nagkakalat ng hindi magandang balita. Parang hindi po yata maganda para sa isang anak ng Diyos. Amen. So, may pinatatamaan ka ba, Brother Rexy? Wala Kasi ako po'y nanggaling din po doon. Naging buhay ko rin po yan before, pero tinuruan po ako ng Diyos na manahimik kapag oras ng ganyang bagay. Sa mga gantong mga bagay, nakakaranas po tayo ng ganito, manahimik po tayo, mag-pray po tayo. Kasi hindi mo trabaho na i-correct yung leader mo. Trabaho ng Diyos yan. Kasi siya yung nakakaalam, siya yung nagtalaga, wala ka sa lugar para i-correct yung leader mo. Ang Diyos ang bahala dyan. Silang dalawang mag-uusap dyan. Amen? Totoo, parang hindi naman totoo yung sinasabi mo. Yung mga mukha, nagagalit ka ba? Di ba ako nagagalit Nag-aano lang po ako. Alright. Jesus also portray an examples of submission to authority. Baka sabihin nyo, gawa-gawa lang natin to. Si Jesus po, isang magandang example na nag-submit. Kahit Diyos na yan, 100% God, 100% man. Si Jesus po yan. Pero kanino po siya nag-submit? Kahit pwede naman siyang ilabas yung pakpak niya, ilabas yung kapangyarihan, 100%. Na para lang hindi siya mapako, hindi po niya ginawa. Dahil meron pong umiiral na authority na mas mataas sa kanya, which is ang Diyos Ama. Ano pong sabi? So Jesus said to Peter, put your sword into its sheath. Shall I not the cup of that, shall I not drink
the cup that the Father has given me. John 18 verse 11. Tagalogin natin para mas maganda kasi merong sheet eh. Sheet, di ba? Baka hindi natin, baka iba yung ano natin. Sabi po dito, binunot ni Simong Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari. Alam niyo po yan, di ba, sa Passion of the Christ? Sobrang, eto talaga si Pedro, ito yung masyadong emosyonal eh. Pabida lagi ito si Pedro eh. Para lang paano kay Jesus. Tinagaan niya ngayon yung tenga. Di ba, nakita natin, natanggal yung tenga. Anong ginawa ni Jesus? Pinulo, tapos ginano. Kinabit. Tapos ano sabi sa kanya? At natagpas ang kanang tenga nito, ang pangalan ng alipin ay Malco. Si Malco po yan. Tandaan po nyo yan, ha? Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo sa lalagyan ang iyong tabak. Sa palagay mo ba'y hindi ko iinuman ng kopa ng pagdurusa na ibinigay sa akin ng Ama? Bababaw na paliwanag po natin. Sige. Babawan po natin. Parang sinasabi po ng Panginoon dito, sa palagay mo ba hindi ko susundin ng Diyos? Ganun po yan. Ibalik mo yung tabak mo, susunod ako sa Panginoon kahit mamatay ako. Amen? Ang sakit nun, no? Alam mo, mamamatay ka. Kahit sino pa, si Lucas nga, hinati yung katawan. Yung mga disciple, alamin niyo po kung paano sila namatay. Alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. No? Ano pong sabi? Jesus also portray an example of submission to authority. Unang-una niyang sinunod, yung batas na umiiral sa lugar na yon. Kung pwede nga may kapangyarihan siya, meron po siyang authority, meron po siyang kapangyarihan. Pwede niyang tanggalan ng hininga agad yung mga na yun, pwede lang gawin eh. Pero hindi, dahil sa authority, nagpasubmit po siya. Pinagaling niya pa nga yun eh. Sino kayang magpagaling nung manghuhuli sa'yo? Kahit alam mo siya yung papatay sa'yo, tapos pagagalingin mo pa. Ganong kadakila ang Diyos, ganong kadakila ang kapangyarihan ng pagsunod. Amen. The governing authority, Jesus has the choice and power to reject the high priest, but that he chose to get arrested and follow the protocol of the government. What else? He also chose to the will of God. He chose to submit to the will of God, even he knows that it's very difficult. Minsan tayo mahirapan lang tayo, ayaw na natin sumunod. What else? Painful. Minsan masaktan lang tayo, ayaw na natin mag-church. Yung nasaktan kasi ako dun sa series break sa series break ni Brother Rex, hindi na mag-church. Sakit kasi magsalita eh. Medyo 2 weeks muna ako hindi mag-church. Tayo dyan, may problema tayo dyan, kapatid. Malungkot. Minsan malungkot lang tayo, hindi maganda nangyayari, hindi na tayo marunong sumunod. What else? Minsan separation, nag-break lang kayong jowa mo, ayaw mo na mag-church. Iniwan ka lang ng mga magulang mo, ayaw mo na mag-church. What else? And bloody. Minsan, ay nako, ewan ko na lang. Ay nako. Si Jesus mamamatay na, sumusunod pa rin. Very genuine, napakagandang example ng pagsunod ni Jesus sa atin. What if the leader done something bad about me? Sasagutin na natin yan, di ba, Tilena? Okay, sagutin po natin yan. Number 1 is not your task to take revenge. It's God's task and responsibility because He is the one who delegate your leader. May problema? Number 2, the revenge is not yours, it's God's business. Hindi ko na paliwanag yan. Number 3, pray for your leaders. Leaders, God's holy intervention. Kung nagkukulang man sila, hindi mo trabaho yun. Ang Diyos ang laging kausap nila. Sila yung dalawa nagpe-pray, ha? Huwag tayo maano doon, ha? Ano po? Parang nakikipag-usap lang sa na? Ano po? Sino ba itong speaker na to? Parang What else? God is not blind not to see your leader's mistake. Amen. Makapangyarihan po ba ang Diyos? God is just. Amen. Huwag tayo makialam silang dalawa doon. Di pa ano pa tayo. Chat pa natin yung ibang church na sabihin, huwag nga na umating dyan kasi si leader ganyan. Huwag tayong ganun, boy. Ayusin natin. Ano po? What else? Leaving the church is not the best solution. Just pray and let God make a way for you. Kapatid, kapag nahihirapan ka, meron kang problema sa leader mo, mag-pray ka. Hindi yung di ka aalis dito sa church. Ang babaw mo, kapatid. Diretsahan tayo, mababaw yung pananampalataya mo. Amen?
Lumakas lang, nagka-signal number 3 lang, ayaw mo na mag-church. Sabi ni Pastor, tuloy tayo. Tuloy tayo. Sunod tayo sa Panginoon. Amen? Oh, diretso tayo, mabilis tayo dito. Matatapos na agad ako, di ba? Oh, wala pong sabi ko sa inyo eh. Are you willing to put your swords back into its seat and let the will of God take over your life? Ready ka ba na sumunod sa Panginoon? Ready ka ba na alisin, na magpasubmit sa Panginoon? Ready ka ba na kahit malungkot ka, kahit nahihirapan ka, nasasaktan ka, susunod ka sa Panginoon? Dapat alam po natin yung katayuan po natin. This is the question na kainililib sa atin ng Panginoon. Can you find another job that will not conflict your time to attend the church activities? Yes, syempre, yes. Dapat yes. Hindi ka na nakakapag-church dahil sa work mo. Hindi ko sinasabi mag-resign ka, ha? Ang sinasabi ko po dito, pag-pray mo na, Lord, nilagay, kasi kaya tayo hindi nagkakaganyan kasi hindi natin pinagpe-pray eh. Kapag pinag-pray natin, ang kalooban ng Diyos, hindi niya lalagyan ng Sabado at Linggo yung trabaho mo. Amen? Oh, hindi ako galit, ha? Ano po yan? What else? Can you give your tithes and offering to the Lord consistently? Ay, medyo luyo ko yata ako dyan. Binigyan ka ng trabaho, kapatid, galing sa Panginoon. Yung una-una, pinagpipray ka pa dito. Sabi mo, magkaroon po ng trabaho sa Wednesday Fellowship. Meron nakalagay yung prayer request mo. Nung nagkatrabaho ka na, wala ka na. Sorry po sa mga natatamaan, ha? Pero, tamaan po sa pagsalamat sa Panginoon. No? Trabaho po natin yan. Paano kikilos ang gawain ng Panginoon kung wala po tayong contribution doon? Even in the New Testament, sama-sama po sila nagtutulungan. Kasama po yan sa trabaho nating mga Kristiyano. Amen. What else? God is not just an option. He is the ultimate choice. Hindi porket kapag malungkot ako, Lord, dito ka muna at sarili ko muna yung susundin ko. Hindi po dapat ganun. Dapat siya yung ultimate choice po natin. Amen. Amen. Choosing God is not always the easiest path. Totoo po yan. Mga ano nga eh, yung mga disciple nga eh, halos mamatay na sa pagsunod sa Panginoon. Hindi po talaga di po madali. Ang pagsunod sa Panginoon, expect po talaga dapat po natin yan. Kaya dapat, instead na tuligsain natin yung pastor po natin, dahil alam naman natin na mahirap yung pinagdadaanan ni pastor, dapat pinagpe-pray natin, suportahan po natin. Amen? Hindi po madali. Sa totoo lang, akala nyo po ganyan-ganyan lang po yan si pastor. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. Sobrang sakit na yung nararamdaman niya ni pastor. Kaya ako, suporta pa rin talaga ako kay pastor. Sabihin mo, suporta mo si pastor. Pag sinasabi mo yung mga ano dyan, under ni Pastor Pat, sabi mo, pag sinabi ni Pastor Pat, sabihin mo malakas. Sumunod ka. Sige, lagot ka kay God. Yan, ganun. What else? Sabi ng Biblia, ito sabi na ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isipin nyo, si Lord yung nagsasalita, basahin po natin. Sabi ng Lord, Revelation chapter 2 verse 4, but I have this complaint against you. Meron siyang complaint sa atin. Sabi niya, you don't love me or each other as you did at first. Ano daw? Tagalogin natin, sige. Sabi po dito, subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. How many of us here do really love our leaders? Raise your hands. How many of us here love our pastor? Amen. Lakas naman ng amen. If we love our pastor, we also love the Lord. Amen. If we love, minsan ang problema kasi sa atin, nalalamig na tayo, kaya hindi na natin kayang suportahan yung leader natin. Kasi wala na yung pananampalataya natin noong una na tinanggap tayo ni pastor dito sa loob ng church. And then nung tumagal-tagal na tayo, nagkaroon tayo ng kaunawaan, tinuruan tayo ni pastor, nagkaroon tayo ng maraming karunungan. Tapos nung marunong na tayo, tumutulik sana tayo, wag sanang maging mangyari yun. Isipin po natin, nung una po tayong pumasok sa simbahan, tayo po yung isang blankong papel na hindi natin alam kung saan po tayo tutungo. Lagi po natin tatandaan yun. Kung nalalamig ka na, sabi ng Panginoon, kapatid, nalulungkot ako.
Nalalamig ka na sa akin, di mo na ako mahal. Pero anong sabi? Anong challenge sa atin ng Panginoon sa verse na to? Sabi po basahin po natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go! Amen. Kanino po binababa yung command? Sa leader mo or kung kaninong chismosa? Sa leader mo, syempre. Hindi naman agad bababa ang Diyos sa harapan mo. Ibibigay muna yan kay pastor. Amen? Si pastor ibibigay sa leader. Si leader ililay down sa member. Kaya announce ko po, meron po tayong suportahan po natin yung project po ng YA. Magbibigay po tayo ng baka may mga bigas-bigas dyan, baka mga delata, ha? Bigay po natin kasi magkaroon po tayo ng parang evangelism, ganon. Wala pa kaming title, di ba? Gusto po muna kami. If you love me, keep my commands. Do we really love the Lord? If you really love the Lord, then, increase natin yung pagsunod natin sa mga leader natin. Amen? If we really love the Lord, sinasabi mo, Lord, mahal na mahal kita, dapat mahal na mahal mo din yung leader mo. Kasi yun ang ibinigay sa'yo. Yun yung sukatan ng pagmamahal mo sa Panginoon. Hindi pwedeng diretso agad sa Diyos. Hindi pwedeng kaagad. Kasi may pinigay sa'yo ang Diyos munang leader bago siya. Kasi kung hindi ka marunong sumunod sa leader mo, hindi ka marunong mag-submit sa authority na binigay sa'yo ng Diyos, huwag mong sabihin sa amin na mahal mo ang Diyos. Amen? Masakit ang salita ng Diyos, pero nagtuturo ng katotohanan. Nagtutuwid sa likong gawain. At na umaakay sa matuwid na pamumuhay. Let us close our eyes, let's bow our head, let's pray. Heavenly Father God, thank you, Lord, for these words that you had given us. Salamat, Panginoon, sa mga salita buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat sa Panginoon sa mga salitang ito. Nawa ay magrema sa buhay po namin ito. Hindi lang basta namin napakinggan, at lalabas sa kabilang tenga, kundi lagi po namin maintindihan na meron kang leader na ibinigay sa amin and then we should have to obey them. The importance of obedience over our leaders must be established and be our lifestyle in our lives, O Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay mo at sa lahat ng mga salitang ibinigay mo ngayong umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa Diyos po ang papuri.